Kumusta mga brad? Dati nga po kapag sinabing Yamaha Mio, sinasabi talaga ng mga tao na motor ng mga matatabang tomboy. Yun nga po ang nakasanayan dati. Pero sa pagtagal nga din po ng panahon, dumami na rin yung Mio series ni Yamaha. At halos nga din po lahat ng Mio series pogi talaga. Syempre isa na dyan yung Mio Sporty. Pero sa ngayon nga po talagang namamayagpag yung Yamaha Mio gear nila. Bukod kasi sa kasali ito sa brand na The Big Four, talagang napaka-pogi nga po ng datingan niya. Napaka-aesthetic pa. Kaya hindi lang siya pang matabang tomboy, pang bayot pa. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga. Sa ngayon nga po, marami pa rin talaga ang mga taong nahihirapan pumili ng motor. Sa sobrang dami kasing mga bagong labas na motor ngayon, talagang mahihirapan ka talagang pumili. Pero kung ang hanap mo nga po ay isang matibay at maasahan sa araw-araw, or pwede ring pang trabaho, usually gano'n naman talaga, baka ito na yung motor na hinahanap mo. Aba, matagal na nga po itong nilabas sa Pilipinas. Imposible naman hindi mo alam yon. Kung mapapansin nga po natin, ang dami pong naka-Yamaha gear ngayon. Mapa bata, matanda, lalaki, babae, tomboy, bayot, lahat nga po sila naka-Yamaha gear na. Pinakauna nagustuhan nga po nila dito sa motor na ito, syempre yung itsura niya. Napaka-aesthetic nga po ng design niya. Sabi nga po nila, mas gwapo pa daw ito sa... Ay, wag na. Baka mag-away na naman kayo. Sasabihin ko pa naman sana Honda Click. Ay, piste na sabi talaga. Yun nga daw po talaga ang unang nagustuhan nila, yung itsura niya. At hindi nga po yun nakapagtataka kasi nga, gwapong-gwapo naman talaga siya. Parang gusto ko na tuloy kausapin si mama. Kung sa Honda nga po, pinakamabenta sa kanila yung Honda Click 125. Dito naman sa Yamaha, ito na siguro yung isa sa pinakamabentang 125cc nila. Oo, hindi man siya naka-liquid cooled na katulad doon sa Honda Click. Pero kayang-kaya naman niyang gawin yung nagagawa ng Honda Click. Yun nga po ang sabi ng tropa kong taga-Naga. Nagalo. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Yamaha Mio Gear 125 na mayroong 124 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves. Powered by blower technology, ng ibig nga pong sabihin mas malakas na makina at mas pinutipid pa sa gasolina. Fuel injected, kaso lang ito po ay naka-air cooled pa din. Panis yan sa Honda Click 125. Ang kanyang compression ratio 9.5:1. That's why. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 9.4 horsepower at 8,000 RPM. 9.6 Nm of torque at 5,500 RPM. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, ito po ay kaya tumakbo sa bilis ng 115 km per hour. Pero sa ibang bansa, 100 lang talaga yung top speed niya. Aba, syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kayang karga ng 4.2 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 45 km per liter. So para nga po sa isang 125cc na scooter, hindi na po masama. Pero syempre depende pa rin yun sa kung paano ka pumiga. Ang sukat ng niyang gulong 80/80/14 sa harap at 100/70/40 naman sa likuran. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. At wala nga din po itong ABS. At wala din naman pong problema doon. Basta marunong ka lang talagang magdala, ligtas ka. Ang kanyang seat height ay may taas sa 750mm at 135mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 96 kg. So para nga po sa isang 125cc na scooter, sakto lang yung bigat niya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED na po. Pero naka-bulb type pa rin yung kanyang taillight, pati yung kanyang mga signal lights. Pero wala naman ang problema doon, madali lang solusyonan yun. Sa ngayon kasi ang dami-dami ka na talagang mabibilhan na mga LED na ilaw. Basta may pera ka lang, kayang-kaya yan. Ang kanyang gauge panel, kung makikita nga po natin, naka-analog pa po siya. Pero kahit nga po naka-analog siya, napakagwapo din naman niya. At kung mapapansin nga po natin, disusi pa din po ang motor na ito, hindi po siya naka-keyless. Nasa tingin ko naman tama lang din, dapat disusi lang talaga siya. At hindi nga din po mawawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port, na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo, kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At ang isa nga din po sa kagandahan dito sa motor na ito, kung makikita ninyo, meron pa din po siyang kickstart, na malaking bagay nga po kapag hindi gumana yung
push start mo. Na sinasabi nga din po nila mas okay daw to kung ikukumpara doon sa isa. Sasabihin ko ba Honda Click? O mga brad, sa totoo lang napakalaking bagay nga po talaga yan. Kasi ako po mismo, naranasan ko po yan, hindi gumana yung push start ko. Kasi nga nalobat na yung battery. Kaya ang ginawa ko, bumili ako bagong battery. Pero dito, hindi mo na kailangan bumili ng bagong battery. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng single shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Syempre dahil alam kong bitin ka pa, meron pang isa. Panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at good news mga brad. Meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan at hindi lang isa, kundi dalawa. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito hindi na po nakapagtataka, talagang highly recommended. At regarding nga po sa presyo nyo, yung standard nagkakalaga ng 79,400 pesos. Samantalang yung S version naman or special version nagkakalaga ng 84,400 pesos. Pero depende po yan sa mga branch na pagbibilhan nyo. Alam nyo na kailangan din kumita ng mga kamuting ahente para maganda ang buhay-buhay. So kung hanggang ngayon nga po naguguluhan ka pa rin kung ano yung motor na pipiliin mo, pwede mo i-consider itong motor na ito. Kailangan mo rin talagang isipin kung ano yung motor na fit para sa'yo. Kunyari, gagamitin mo ito pang lalamove, pang joyride, pang angkas, pang move it, riding in town, ay hindi na pala kasali. Kung sa tingin mo naman swak na dito yung budget mo, ito na yung piliin mo. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.